today's vlog, ang lulutuin ko naman ngayon, Wagyu tendon to. So, gagawin ko siyang pares. Gagawa ko ng pares. Okay? So, mamarinate ko muna siya sa kalamansi. Tapos, toyo. And konting oyster sauce din. Tapos toyo. Babad ko siya dyan. Pwedeng overnight o ngayon siguro 30 minutes ko lang siya ibababad kasi kakainin ko na to ngayon. Ito yung mga gagamitin ko. So medyo mabilis lang to kasi nagugutom na ako. Ito yung Wagyu tendons na may konting karne. Hindi siya purong tendon. Kung titignan nyo may mga karne siya. Tapos ginger, lemongrass, bawang isang buo kasi mahilig ako sa bawang. Gusto ko mabawang yung sabaw niya. Yung luya naman, ang lalaki ng hiwa ko kasi ayaw ng misis ko na nakakain niya yung luya. So nilakihan ko para makikita niya yung luya. Tapos dark soy sauce, pampakulay lang. Oyster sauce, silver swan. Ito, potato starch. So, potato starch. Tapos mamaya, may gagamitin pa tayo. Yung tubig na gagamitin natin is yung pinaghugasan ng bigas. So, una, gigisa muna natin lahat to. Tan ko palang sabihin, chop yung garlics. Pwede din naman hindi chop. Yung sibuyas, kailangan din. Nakalimutan ko sabihin kanina. Tapos, star anise. So yung dami ng star anise, nakadepende yan sa inyo kung gaano nyo kagusto na magkaroon siya ng ganung aroma at lasa. So ako gusto ko ganito lang kakonti. So yan, gisa nyo lang. Hindi nyo kailangan hintayin na mag-brown. So ang gusto nyo lang, magpawis yung mga herbs saka spices dun sa mantika. So kagaya yan, pwede na yan. Pwede na yan. Pwede nyo na ilagay yung karne. Lakasan yung apoy. Halu-haluin mo lang. Halu-haluin mo lang. Hanggang sa maging brown na ng konti yung karne. Tapos lagyan natin yung pinaghugasan ng kanin, yung bigas. So nakita nyo medyo brown na siya. Pwede nyo lang ilagay nyo yung pinaghugasan ng bigas. So medyo matagal yung kulo nito, siguro mga isa kalahating oras to. Matigas kasi yung tendon eh. Asan yung apoy? Wait lang natin kumulo, then simmer lang natin siya siguro mga 1 oras to 1 kalahating oras. So at this point pwede na rin kayo maglagay ng seasoning pero konti lang muna kasi syempre kukulo pa to eh. So konti lang muna ako naglalagay ako para magkalasa na yung karne habang kumukulo siya. Then pagka luto na, doon ko na lang i-adjust ulit yung lasa ng sabaw. So huwag nyo munang dadamihan, konti lang muna yung ilalagay nyo. Dark soy sauce. Pwede maglagay ng asin. Konting asin. Uy, kago. Parang hindi yata konti yun Parang hindi yata konti yun nalagay ko na yun Tapos, konting betsin. Ang hirap pag naka one hand ka. Pero tingin ko hindi naman siya aalat. Hindi naman ganun karami din yung asin na yun. Kasi mamaya hindi na ako maglalagay ng asin. Kung gano'n na karami yung nalagay ko. Okay. O syempre yan, kita nyo yung mga nasa ibabaw na yan, yung impurities, tatanggalin nyo lang yan. Tanggalin nyo rin yung mga impurities na yan. Tanggalin nyo lahat. Kaya pag wala na, hinahayaan nyo na siya mag-simmer. Nakita nyo yan, todo na yung kulo niya, takpan nyo. Tapos, switch nyo sa medium heat lang.
Yan, medium heat. Timer for 60 minutes. 1 hour and 15 minutes na siya. Tinikman ko yung sabaw, medyo matabang pa yung sabaw. Lagyan ko ng Knorr cubes. Tapos lalagyan ko pa ng ng konting patis. Kasi ang potato starch. Ito sa bandang dulo na natin to ilalagay. Huwag nyo ilalagay ng diretso. Sa bandang dulo natin to ilalagay, hinahanda ko lang. Then 10 minutes na lang. Natikman ko na rin siya, okay na yung lasa sa akin. Lagyan natin ng brown sugar. So yung brown sugar depende kung gusto nyo. So ako gusto ko kasi medyo matamis-tamis. Nakatodo yung apoy, tinanggal ko na rin yung lid para ma-reduce pa yung sabaw kasi gusto ko pang mas konti pa yung sabaw din. Pagka nandun na siya sa desired na dami ng sabaw na gusto ko, doon ko ngayon ilalagay yung itong potato starch dito sa tapos na yun. Pwede na siyang iserve. Ito na yung dami ng sabaw na gusto ko. Ito na yung dami ng sabaw na gusto ko. Kasi 500 grams lang yung karne eh. Ay, lalagay na natin yung potato starch. Pwede rin naman cornstarch kung wala kayong potato starch. Pero ako, mas gusto ko yung potato starch. So, yung potato starch, ito yung ginagamit sa mga corn soup. Ganyan. So, check nyo lang din kung yan na ba yung consistency na gusto nyo. Ganda, medyo mas malapot pa ng konti. Gawin na natin lahat. Ayan, tapos na. Pwede nang kainin to. Tapos lagyan nyo na lang ng garlic chives sa ibabaw. Pwede na yan. Legit na siya. Legit na pares na siya. Yan, babanatan na natin 400 grams ng rice, chili garlic oil, tapos garlic flakes, tapos ito, napaka-importante nito. Napaka-importante nito. Garlic chives, yan. Legit. Diba? Guilt free.